sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Sino po yung pinatutungkulan dito, Mr. President? Tukuyin mo na. Sabihin mo ang pangalan. No? Huwag ka magtago dyan sa pagiging presidente mo. Dahil alam naman natin na ikaw ay humingi ng tulong sa taong ito nang ikaw ay nangangampanya bilang vice presidente pa noon at ngayon ay naging pangulo. Bago ho nahalal bilang pangulo ay nagpunta ho kayo sa Davao para hingin ang tulong ng taong ito. Ngayon na nakapwesto na ho kayo dyan, binabanatan nyo na. Wala ho kayo utang na loob. Ang kapal-kapal ng pagmumukha nyo. Hindi kayo marunong lumingon sa mga taong tumulong sa inyo. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang nangyaring proclamation rally na ginawa ng administrasyon sa kanyang baluarte. Na kung saan ay tila bang nang mamaliit ng mga kalaban. At binabanata naman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y pagpapakita lamang, mga kababayan, na ang ating Pangulo ay walang utang na loob. Sa kabila ng pagtulong at pagpapalibing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani, ay hindi niya ito binigyan ng respeto at paggalang sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ba sila na ang nakaupo at wala na silang pakialam sa ibang tao na tumulong sa kanila? Ganto rin ba ang ginagawa nila sa mga Pilipino na kung saan ay tumulong sa kanila para mailuklok yan sa Malacanang? Pagkatapos pong pakinabangan ay kanila na pong binabasura at patuloy na ninanakawan. So ngayong umaga po mga kababayan ay aking pong ipakita sa inyo kung ano nga ba yung aking pinagsasabi dito na proclamation na kung saan ay talagang konti na lang ay tapak-tapakan niya yung ating mga iniidolong kandidato. At sinasabi ko nga, balang araw, Mr. President, ay magkakaroon ka rin ng katapat. So, panoorin po natin, mga kababayan. Unang araw ng kampanya at binanatan agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagdaang administrasyon. Binira ng Pangulo ang Oplan Tokhang at ang pagiging maka-China ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayang Nosbanyos. Naawa rin po ako minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanya mga pambato sa pagkasenador sa kanya mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte. Personal na ikinampanya ng Pangulo ang 12 kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Pangulo tila ganadong magpasaring sa kalaban. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Nagtataka nga ba? Ayan po, mga kababayan, kitang-kita po natin kung paano niya
alipustahin yung kanyang mga kalaban at paano niya maliitin ang mga ibang kandidato na wala sa kanyang lineup. Di ba? So hindi ako naniniwala mga kababayan na ito ay walang kinalaman sa pagpapa-impeach kay Inday Sara. Alam niyo kung bakit? Dito malinaw na malinaw mga kababayan na gusto niya talagang wasakin yung mga kalaban niya. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon yung mga magagaling na mga Pilipino na gusto ring maglingkod sa taong bayan. Gusto niya sila lang dahil nahahawakan nila ang kaban ng bayan at patuloy nilang ninanakawan. Patuloy po natin. Parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. So yun po, no? Mga kababayan. Sino ba ang pinatutungkulan niya na bumili lang ng suka ay binigyan na ng certificate of candidacy? Hindi ho ba malinaw na malinaw mga kababayan nakatala sa ating saligang batas na kahit sino ho ay pwedeng tumakbo kung ikaw ay natural born Pilipino, marunong bumasa at sumulat. Papakita ko sa inyo mga kababayan. Ano ho ang nakalagay dito sa kwalifikasyon? No? Candidate qualification for national position in election 2025. Ang sabi dito, sa pagkasenador ho, natural born na mamamayan ng Pilipinas. Hindi bababa sa 35 taong gulang sa araw ng halalan. Marunong bumasa at marunong magsulat. Rehistradong botante, naninirahan sa Pilipinas ng di bababa sa 2 taon, no, bago ang araw ng halalan. So malinaw na malinaw po mga kababayan, ang Pangulo natin nagsasalita na hindi niya alam kung anong mga sinasabi. Kung papansinin niyo ho, ay nagbabasa lang siya ng script. No? So hindi niya alam kung ano yung mga sinasabi niya. So tuloy po natin. Pagmamalaki pa ng Pangulo, maganda ang record ng kanilang senatorial candidates, hindi gaya ng iba. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Mga kababayan, sino ang pinapatungkulan niya dito? Sinong binabanatan niya dito? Di ba? Malinaw na malinaw po na binabanatan niya dito ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Kayo, papayag ba kayo na ginaganto yung ating dating Pangulo? Hindi ho ba nung pandemya ay buong mundo ho ang daming namamatay, hindi lang ho sa Pilipinas. So bakit ho sinisisi Marcos Jr. ang dating administrasyon? So hindi ba niya alam na ang daming nagawa ni Pangulong Duterte para lang ho magkaroon ng hanap buhay at pagkakitaan ng bawat Pilipino? Siya ho, ano ho yung kanyang ginawa? Labas-pasok po sa ospital dahil nagkasakit at tinamaan ng COVID. Maigi ho siya. Meron siyang pera at pagpagamot sa mamahaling ospital. Yung mga kababayan po natin, at least kahit paano po may bakuna na dumating. So binabanatan po
ang dating Pangulo at nagsasalita si Marcos Jr. nang hindi niya alam. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Kung sino po yung pinatutungkulan dito, Mr. President, tukuyin mo na. Sabihin mo ang pangalan. No? Huwag ka magtago dyan sa pagiging presidente mo. Dahil alam naman natin na ikaw ay humingi ng tulong sa taong ito nang ikaw ay nangangampanya bilang vice-presidente pa noon at ngayon ay naging Pangulo. Bago ho nahalal bilang Pangulo ay nagpunta ho kayo sa Davao para hingin ang tulong ng taong ito. Ngayon na nakapwesto na ho kayo dyan, binabanatan nyo na. Wala ho kayo utang na loob. Ang kapal-kapal ng pagmumukha nyo. Hindi kayo marunong lumingon sa mga taong tumulong sa inyo. Yan nga, dating Pangulo, tumulong sa inyo. Binabaliktad nyo. Inaalipusta nyo. Yung pa kayang taong bayan na maliit na mamamayan at simple lang ang pamumuhay. Ginagawa nyo ho kaming tanga. Walang alam. Pero sa totoo po, Mr. President, kayo po ang walang alam. Hindi nyo alam kung anong pinagsasabi nyo. Dahil dito pa lang, sa sinabi nyo kanina, no? Sa pag-alipusta sa mga ibang kandidato, hindi nyo alam. Ayan po ang requirements. Oh. Malinaw na malinaw. No? Pero kung makabanat kayo, akala nyo kayo lang ang may karapatang tumakbo. Kayo lang ang may karapatang mamuno. Wala kayong pakialam sa ibang tao. Tuloy natin. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Matapos magsalita ng mga kandidato, itinaas mismo ni PBBM ang kanilang mga kamay. Ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos na hindi tumalo noong proklamasyon, kusang lumapit sa Pangulo at nagtaasan din sila ng kamay sa campaign rally. Bago ang kick-off rally, nagpapresko na... Kitang-kita niyo yung pagmumukha ni Manang. Tuwang-tuwa. Kayo ba'y naniniwala na walang kinalaman yan sa pagpapa-impeach sa ating Vice Presidente? Tanga na lang ho, Madam, ang maniniwala na wala kayong kinalaman dyan. Sa bandang huli, mananaig pa rin ang katarungan at nakatayong taas noo ang bawat Pilipino dahil kayo ay makakalimutan na at makukulong. Mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas.
Kami lahat nagkasundo nung minungkahi na dito yung kick-off ng proclamation rally sa Ilocos para ma-emphasize yung suporta ni Pangulong Marcos kasi solid north. Hindi ko naman po hinihiling na mag-number 1. Payag na kami mag-number 1 si Manang Aimee. Kung pwede po kami lahat number 2. Salamat po. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 na mga survey. Puwera lang kina Senador Francis Tolentino at Benher Abalos. Kailangan po hilain yung iba. We have to do that. Kailangan po itulak yung iba pataas. We have to do that. It's a coalition. It's a force that we need to be united. I pray every night that all the 12 na binanggit na Pangulo ay makasama. Honestly, I pray to God. Tingnan natin kung pakikinggan yung iyong panalangin, Mr. Tulfo. Dahil po, harap-harapan na ho kaming ninanakawan, o tayong lahat ninanakawan, nakadikit pa rin kayo dun sa buhayang pinuno. Diyan sa kamera. Huwag na ho tayong maglukuhan. Alam na alam nyo ang nangyayaring korupsyon. Sayang, yung iba sa inyo dyan mga galing. Pero, sabi ko nga, ekis na kayong lahat sa akin. Hindi na uubra yung pambubudol ninyo. Malalaman ninyo ang ganti ng bawat Pilipino. Kami, bilang kasangga at tagapagtanggol ng bawat Pilipino, ay karapatan namin o nasa mandato namin na kami ay gagawa ng paraan para lumabas ang katotohanan. Malaking tulong daw ang pag-endorso ng Pangulo. Mabigat ang endorsement ng presidente. Andyan yung mga iba't ibang mga regional areas na makakatulong talaga eh. So talagang ang laki ng chance. Tikom naman ang bibig ng ilan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil kailangan daw muna nilang manalo bago magkomento. So yun po mga kabayan. No? Papayag ho ba tayo na ang ating Pangulo ay patuloy na alipustain o maliitin yung ibang tao? Dahil ang alam nila, sila lang ang malakas. Sila lang ang magaling. Palibasa, yung ating Pangulo ay hindi dumaan sa mga pagsasanay na ginagamitan ng takot. Pag bumukas siya ng bibig niya, huli na agad. Hindi siya marunong gumamit ng mga salita na pwede niya magamit para lalo niya mapalakas yung kanyang posisyon. Sa bagay, hindi nga marunong yan dahil ang nagpapalakad ngayon sa Pilipinas ay ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. So yung mga kasangga natin dyan na mga nasa puder sa ngayon at yung ibang nakapag-isip-isip na ay magdesisyon na ho kayo kung nasaan ba. Nasaan ba kayo? Dahil kung hindi nyo na kaya, ay sabi nga ni Browner, ay lumabas kayo dyan. Huwag kayong magpadala dun sa mga bayang general dyan. Dahil alam naman natin na mayroong mga sumasalo at mga nasusuhulan dyan. Bakit? Alam nyo kung bakit ito ang pinili kong background music? Ang title po nito mga kabayan ay Semper Fidelis. Semper Fidelis, ibig sabihin nito ay always faithful. Huwag tayong magpaka-faithful sa mga politiko.
doon tayo maging faithful sa lahat ng mga yan. No? Dahil ang tao ay nawawala sa kapangyarihan, pero ang pagiging tapat at huwaran sa lahat ng tao ay maalala ka hanggang magpakailan. Ang drama ni Defender, diba? So yun lamang po ang ating munting reaksyon sa mga kaganapan sa opening ng proclamation rally ng bawat mga partido. At mga kababayan, magsama-sama po tayo, wag po tayo magpadala sa mga sinasabi ng paninira, no? Tayo po ay may sariling pag-iisip at talino para magsuri at tignan yung mga bagay na tama o mali. Dahil ang mga taong po-promote ng pagkakawatak-watak ay ang mga taong gustong sirain at pabagsakin ang bawat Pilipino para patuloy na maging mangmang at walang alam, para patuloy nilang hawakan sa liig at patuloy na nananakawan. So, yun lamang po mga kabayan, at maraming po salamat, at nawa ay suportahan niyo po ang aking page at ang ating YouTube channel. Maraming po salamat at magandang araw po sa ating lahat.